Umabot na ng ilang oras ang mga pasahero sa pagpila sa Araneta Center Bus Terminal. Para naman matiyak ang seguridad ng mga biyahero ngayong Semana Santa, nag-surprise inspection ng LTFRB kanina. Nakatutok doon live si Trisha Zafra. Trisha? Pia, habang papalapit ang Holy Week, inaasahan ang paglaki pa ng bilang ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal. Tinatayang aabot sa 7,000 pasahero ang bibiyahe ngayong araw rito sa Araneta Center Bus Terminal. Si Aling Mirna, kahit nakapag-reserve ng ticket, pumila 2 oras bago ang biyahe. Para maayos din kami doon sa pagsakay namin sa bus. Maayos yung mga bagahe namin. At ang pangontra nila sa pagkabagot? Dito, kwentuhan, nakaupo dito. O kaya minsan nagmumol, kaya lang marami pasahero eh. Babala ng mga otoridad, huwag masyadong malibang dahil kahit pa mahal na araw, hindi naman nagtitika ang masasamang loob at talamak ang pandurukot. Pero sa ngayon, wala pa namang bagong insidente ng pagnanakaw sa terminal. Bukod sa dagdag na 19 na gwardya sa karaniwang 15 naka-duty sa terminal, may mga nakabantay ding pulis. Si Aling Nani, wala pang tiket kaya inagahan niya ang pagpunta. Tsaka na raw siya bibili ng tiket papuntang Bicol pagdating ng mga kasama niya. Gusto namin yung magkasabay-sabay talaga kami kasi po yung kanina nga po umalis sila, hindi pa sa oras. Baka ganun pwede yung mangyari sa amin makalis na kami. Paano yung hinihintay namin na 2? Ayon sa tauhan ng isang bus company na biyaheng Bicol, first come first serve basis sa kanilang mga ordinary bus. Kaya may mga ngayong araw lang bumili ng tiket pero nakakasakay na. Pero ang karamihan sa aircon buses na biyaheng Visayas, fully booked na. May mga bus namang di nakakabiyahe dahil pasaway. Sa sorpresang inspeksyon ng LTFRB at Highway Patrol Group kanina, 2 bus ang tinanggalan ng mga plaka dahil walang special permit at out of line o iba ang ruta. Nagrereklamo rin ang ilang pasahero sa mataas daw na pamasahe ngayon. Paliwanag naman ng mga kumpanya ng bus, akala lang daw ng mga pasahero na tumaas ang bayad. Binababa raw kasi nila ang singil kapag hindi Semana Santa at ibinabalik sa regular na pasahe kapag peak season. Pia, kahit malaki yung bilang ng mga inaitatalang pasahero dito sa terminal, sa mga oras na ito, hindi gaanong siksikan yung mga pasahero dito sa waiting area dahil tuloy-tuloy at walang delay yung pagdating ng mga bus galing Bicol at Visayas. At noong nakaraang taon, Pia, sinasabi ng pamunuan itong terminal na umabot sa 15,000 yung mga tao nung nakaraang Miyerkules Santo at hindi raw malayo na umabot din sa ganyang bilang yung mga pasahero ngayong taong ito. Pia? Trisha, paano yung inaasahan nila sa Martes? Kasi 'di ba para sa karamihan, payday yon, 'di ba? Yung sa 15. Pia, pakiulit. Kasi nabanggit ni Dano doon sa mga nakaraang report naman niya na sa 15, itong darating na Martes, baka lalo pang dumami yung mga inaasahang bibili ng ticket. So, ano yung inaasahang preparasyon o paghanda na ginagawa ng mga bus company para ma-accommodate naman sila? Nakapag-apply sila ng special permit, Pia, bago itong season ng Holy Week. At yung special permit, ayon dun sa mga dispatcher na nakausap natin kanina, dumating raw kaninang umaga. At sabi ng LTFRB, kumpara sa mahigit 500 na bus units na nakakuha ng special permits last year for the Holy Week, ngayong taong ito, 945 bus units yung binigyan ng special permit. Kaya matutugunan daw niyan yung dami ng pasahero sa susunod na linggo, sa Martes Santo, Miyerkules Santo hanggang Huwebes Santo. Lalong-lalo na raw sa 15, saka sa 16 talagang inaasahan yung bulto ng pasahero dahil marami raw makakatanggap ng kanika nilang mga sahod sa 15. At yung iba naman maaari ipagpaliban yung pag-alis nila sa 16 pa dahil yung iba may pasok pa ng 15. Kaya naman sa mga petsa na yun, Pia, ang inaasahan talagang pagdami ng mga pasahero at napaghandaan daw yan ng mga kumpanya ng bus, Pia. Alright, maraming salamat, Trisha Zafra.